Tingnan mo yung aking title ha. Light of Life. Church. Di ba tayo yung church? Yan. Ibig sabihin niya, tayo ang ilaw ng buhay bilang mga Kristiyano. Okay. Pero hindi pa yung ano. Okay. Sabi nga dyan sa binasa kanina, ayan, ay baliktad. Okay. Yun yung kanina, binasa ng, no? Ay, ito pala yung akin, ano? The light of life. Ito, John chapter 1, verse 4 to 9, nabasa na natin. Then another verses is John 8:12, then John 11:25, and John 14:6. Yung John ko walang H. Gabi na kasi yung nagbabaan ako. Matthew 5:11. Okay. Let's begin. So, dito, yung sa John chapter 1, verses 4 to 9, ano? The light of life. It is the abundant life. Pag sinabing light or light, abundant yan. Masagana talaga. Amen. Masagana. Nakakaranas na ba kayo ng kasaganaan? Dahil sa ilaw. Sin yung ilaw? Ito ba yung ilaw na ito? Ang tawag dito sa ilaw ay literal na ilaw. Pero yung spiritual light natin, walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Okay. Sabi dito sa number 2, ay, balik na naman ako. Hindi ko kasi kabisado yung aking, number 2, the darkness of this world cannot overcome the light of God. Ano ba yung darkness? Pag pinatay mo ang ilaw, madilim. Ang tawag yan ay literal na darkness. Pero pag sinabing spiritual darkness, anong tawag doon? Yung ay kasalanan, punong-puno ng kasamaan. Yan yung darkness na pinanggagalingan natin o nanggagaling tayo. Ito yung ating, dito sa buong mundo ito, na punong-puno ng kasalanan, punong-puno ng evil, di ba? Grabe talaga. Kaya nga kung wala sa atin si Lord, grabe, di ba? So, saan ka kaya pupulutin? No? So, and then number 3, sabi dyan, following Christ gives us abundant, full of light that leads us out of darkness and makes us like ourselves. Ito, following Christ give us abundant life. Nakakaawa, yung buhay natin dati, di ba? Maraming mga lingkod ng Panginoon na lumapit ka na, punta ka na sa church. Punta ka na sa church kasi doon sa church, masaya doon at iba ang mararamdaman. O may pagkain pa nga eh. So, ang ibig sabihin, following Christ, hindi yung pumunta tayo doon sa church kasi maraming pagpapala. Hindi yun eh. Kaya sumusunod tayo kay Christ dahil may nagawa si Lord sa ating buhay. Para ba yung number 1 talaga natin, ang focus talaga natin, pinananabigan natin ang araw ng linggo dahil ito yung tayo sama-sama nagpupuri sa Kanya. Amen? Amen. Sino ba yung mga baguhan po dito? Taas po mga kamay na mga newcomers or 2 weeks, 3 weeks. So, lahat na ba? Alam na ninyo ang dark sa yung light. Alam na lahat ba ang darkness o kadiliman o yung liwanag? Okay? So, and then, sabi sa number 4, with the light and light, we cannot move boldly through the darkness of this world as a witness for the one who is in the source of life. Nung ikaw ay lasinggero pa, o ikaw ay sugarol, ikaw ay marites pa. Pwede ba natin sabihin na ikaw ay witness o saksi ni Jesus? Nakukuha niyo yung ibig sabihin? Ikaw ay kung ano naman ginagawa mong panahon, talaga wala kang
pa lang pupunta ka sa simbahan, makurus lang, tapos alis na. Bahala ka na, Lord. Bahala ka na. Sino, Lord, kinatawagan mo? Hindi ko alam si Satanas. O sige, bahala ko sa'yo. Kaya dito ka pumunta. Iyan yung kalalagayan natin dati. Amen. Pero ngayon, witness tayo o saksi tayo bilang mga liwanag na ibinigay sa atin ng Panginoon. Okay. Next tayo ha. So the light of life. Okay. In-explain ko. At then, sabi sa John 5, 4, 9, and 12, ang ilaw daw ay dinefine as light. Bakit? Ito bang ilaw? Pwede ba natin sabihin natin buhay? So, ang ilaw, it is defined as light. Sinong tinutukoy dito? Dahil in Him was, sino yung Him? And the light was light of men. So, sino yung Him? Si Jesus na siyang ilaw ng sangkatauhan. Okay? Both physical and spiritual. And those who have faith through Him will have eternal life. Pag sinabi eternal, everlasting, eternal, forever talaga yan, life na yan. Amen. At siyempre, patungong langit yan. Hallelujah. Yan ang mga plano ng Diyos sa ating mga buhay na lahat ng gusto sumampalataya sa Kanya. Okay, next. Tingnan natin. Nasa Kanya ang buhay. Yan, binasa na natin. Verse 5. And the light shineth in darkness, and the darkness comprehended it not. Darkness of this world is present in the absence of light. Pag pinatay mo ito, di ba dark? So, anong present? Dark. Kung absent ang dark, sinong present? Light. Kung wala ang kasalanan sa buhay ng tao, nagsisi ka, sino ngayon ang magiging light mo? Si Lord, di ba? Kasi ang dark in this world is present in the absence of light. Diyos ko, grabe talaga yung pahirap sa atin ng sanlibutan dito, di ba? Kung ano-ano lang tinutuo sa atin ni Satanas. Kung ano-ano lang pinaiisip sa atin ni Satanas. Pero purihin ang Diyos. Dahil present na, if darkness of this world is present, sinong absence? Absence of light, di ba? Present in the absence of light. Ibig sabihin, hindi makasalanan, lahat na ginagawa. Itong light na ito, itong tinatawag dito, darkness of this world is present in the absence of light. That is sins and darkness, referring to death. Ang darkness o ang kadiliman ay it refers to kamatayan, di ba? Amen ba? Mayroong tatlong meaning, mayroong tatlong ibig sabihin ng kamatayan. Itong physical death, yan, tayo, mamamatay talaga tayo, di ba? Wala ka man kay Kristo, o nakay Kristo ka talaga, all of us will die, di ba? Pero itong spiritual death, anong ibig sabihin nito? Pag sinabing spiritual death, wala kang relasyon sa Diyos. Amen? Kaya spiritually, naglalakad ka, kumakain ka, pero dead ka. Patay ka sa harapan ng Diyos. Hindi tayo kilala. Kasi spiritually, patay tayo sa kanyang harapan. Anong karapatan natin na, Lord, tulungan mo ako? Hindi mo nga siya kakilala. Wala kang relasyon ka sa kanya, tapos hingi ka ng hingi. Amen ba? Naawa lang talaga sa akin si Lord. Naawa lang talaga. Kaya, di ba, kung may ulan, papatak-patak lang. Kasi awang-awan ang Panginoon sa akin dahil wala nang, puro dry na ang ground. Puro dry na, wala na. Mainit na. Di ba? So parang ganito tayo. Spiritually death. Sabi nga doon sa Isaiah 59 verse 1 na yun, the Lord's hand is not too short to save. Ibig sabihin, hindi maiksi. Ang kanyang pandinig ay hindi rin
mahina. Sabi sa Isaiah 59, verse 1. Sabi sa verse 2, ngunit ang iyong kasalanan ang siyang humahadlang o naghihinder sa kanyang harapan. Amen? Ibig sabihin, kaya-kaya naman tayo talaga ni Lord buhayin iligtas. Ang kaso, hindi naman tayo lumalapit. Ang kasalanan natin ang siyang naghihinder sa kanyang harapan dahil hindi siya makakilos sa atin. So, kailangan talaga natin makipagrelasyon sa kanya. Makipag-connect tayo sa kanya bilang Diyos, siya ang Diyos, tayo ang kanyang mga anak. Sabi nga doon sa John 1:12, subalit ang lahat ng tumanggap sa kanya ay binigyan niya ng karapatan tawagin mga anak ng Diyos. Kanina. So, ito yung spiritual death. No relationship. No connection. Amen? Subalit, eto na, dahil sa no connection ka, saan ka pupunta? Ay, di sa impyerno. So, gusto mo ba yun? Ayaw ko nga. Kaya kalumapit ka ako kay Lord eh. Dahil parang may nagkwento sa akin noon, kung ano may impyerno, doon. Nakita pa sa ano, nabasa ko sa Bible, pero hindi pa ako nagpalay. Natakot ako doon. Tapos, siyempre, makasalanan ako. Inisip ko yung mga kasalanan ko. Isa-isa, dalawa. Ang dami kong kasalanan. Ay, hindi ako magpunta talaga sa langit. Dito ako pupunta. Kaya nag-decide talaga ako na lumapit sa Panginoon, hanapin ang katotohanan. Amen? Okay, so, anong klaseng? There are 3 death, physical. Halimbawa, namatay si, hindi kriyada si Lord. Kung makasalanan, physical death yun, kaya siya pupunta. Kung siya naman ay walang Kristo sa buhay, hindi siya mananampalataya, hindi niya kilala si Lord, tawag yan ay spiritual death, no? Di wala siyang connection sa Lord. Ngayon, anong susunod na pupunta niya? Di impyerno, eternal death. Sino gustong pumunta sa impyerno? Di ba ayaw na natin? Amen po ba? Amen. O sino yung gustong bumalik? Pag sinabing gusto mong bumalik ka sa kasalanan. Di ba? Pero hindi ka napahintulutan ng Lord kasi nandito na siya sa ating puso. Alam ba, pag bumalik ka sa kasalanan, sabi ng Holy Spirit, huwag yan. Hindi yan. Talagang nakakabog yung iyong puso kasi andyan yung conviction ng Holy Spirit. Amen? Hindi mo talaga gagawin. Kung nangyari man, babalik ka pa rin sa Panginoon. Praise God. Hallelujah. Okay, next. Okay, napag-aralan natin yan. Tingnan natin ang 6. Mayroong isang tao. Sino yung tao? Si John, whose name was John. And he came as witness to testify concerning that light. Can you light? And so that through him all might believe. He himself was not the light. Hindi naman siya ang ilaw eh. He came only as a witness of the light. Witness ba tayo? Tayo ba'y saksi ng ilaw ni Jesus? Amen. At alam ni John, ang purpose ng kanyang pagiging witness ay to prepare the people for the coming of Jesus. To prepare the way, daan ng ating Panginoon. Yan ang purpose ng kanyang pagiging witness. Si John ay the last prophet. Okay? And then, so that people would believe in Jesus, John always knew he was not the light, but his mission was to announce and prepare the people for the arrival of Jesus. Hanggang ngayon ba nangyayari pa ba yan? Hanggang ngayon ba dapat pa rin mangyari? Kung witness ang si John, dumating na si Lord, witness pa rin ba tayo? Sino sabi, ako ay witness, taas ang mga kamay. Kayo ba ay saksi pa rin? Tayo ba ay saksi? Yes! Tayo yung saksi. Eh sino, ikaw ba nang na-born again ka? Sino nang nag-witness sa'yo? Di ba? Kung ma-born again ako, ang nag-witness sa akin isang doktora,
Kaya iniiwasan ko pa siya tuwing linggo. Darating siya alas 7, umalis ako 6 o'clock. Saan ako pumupunta. Kasi ayaw ko pa. Di ba? Kasi hindi pa truly na talaga tinanggap ko si Jesus. Ay ikaw, ilang linggo, ilang buwan pa ako kataga nag-surrender ng buhay mo. Di ba? Ikaw nakakaalam. Ikaw nakakaalam. Ilang buwan, ilang linggo, ilang taon bago surrender ka. Nung nagka-cancer ka na, baka sabihin mo, Lord, patawad ko, sinusurrender ko na yung aking buwan. Pagalingin mo ako sa aking cancer. Pagagalingin ka naman talaga ni Lord, pero pinahirapan mo ang Lord. Dapat hindi ka lang cancer kasi kung tinanggap natin. Kasi alam ni Lord ang magiging future natin. Amen? Amen. Okay, so, si John the Baptist, siya yung witness ni Jesus kanyang pagbalik. Tayo, ginawa ng Panginoon ng mga saksi para sa kapwa natin, hindi pa naiilawan. Amen? Okay, next. Ito, sa John 8:12. Ako sa Diyos sa John 1:4-12. Dito na tayo. Mayroong dispute or arguments over Jesus' testimony. Nag-test na tayo si Jesus. Sabi sa John 8:12, nababasa ba niyo dito? Okay, basa 1, 2, 3. When Jesus spoke again to the people, he said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. The world is in darkness. It is full of sin and evil. Jesus was the light, which is symbol of the holiness of God. Ito, he who follows me. The idea is he is the light of the world, follow Christ, to believe in him. The one who follows Christ as light. Amen. Okay, so dito, nung magsalita si Jesus sa mga hindi naniniwala, nagkaroon ng argumento kasi sa testimony. Kasi hindi naman sila, di ba sabi, hindi siya pinaniniwalaan. So, pero kailangan gawin ito ni Jesus. I am the light of the world. Boldly yan. No? Marami na galit. Pero hindi naman niya pinansin nyo kung siya ay ano yan. Okay? Ang sabi niya, sino man sumunod sa akin ay hindi na lumalakad sa kadiliman. Ano naman ibig sabihin nito? Hindi ibig sabihin na ayaw kong lumakad dyan dahil madilim na ang gabi. Yan ba ang ibig sabihin? Actually talaga, nung ako'y nasa Antipolo pa talaga naka-resign, umuwi ako sa amin alas 12 ng gabi. Dahil galing sa mga Bible study dito sa Manila, sa Manila. Naglalakad ako sa kadiliman, sa madilim na gabi. Andiyan yung wakwak. Sinusundan ako. Naniniwala ba kayo? Grabe talaga. Sasabi, wak. Sinusundan talaga ako. Ay, ang kapalit niya na puro mga puro, kakamuyan. Malayo kasi ating puro pa na hindi pa talaga develop. Hindi pa mga puro building. Ngayon, puro building na. Ang ginawa ko, puro ako sa mga, in Jesus' name, lumayas ka! Lumayas ka! Lumalayo niya naman ako. Banalig-dalig na naman ako. Lakan ako. Tapos andyan na naman bumalik. So, imagine mga kapatid, hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Dapat matakot ako, mainipatay ako kasi ang wakwak daw, nangangain ng tao, di ba? Pero hindi ko inayo. Dahil sabi ng Panginoon, whoever follows me will never walk in darkness. So yung kadiliman na yun, darkness talaga yun, dahil madilim. Ang ibig sabihin, you will never walk in darkness. Ang witness, ako'y anak ng Diyos. Kaya hindi ako natatakot kahit anong paggawin sa akin ng sanglibutan ito. Dahil sabi ng Panginoon, you will never walk in darkness. Okay. The world is in darkness. Ang mundo ba? Masaya tayo kasi may mga enjoyment, may mga birthdays, mga celebration. Pero hindi mo ba alam na ang mundo ito, habang tayo nagsasaya, ay darkness pa rin tawag yan. The world is in darkness. Ang mundo ay nasa kadiliman. Kaya mabuti na lang tayo na mabilang sa mga anak ng Diyos. Amen? Na habang nandito tayo sa mundo ito, bilang mga anak ng Diyos,
Nandito tayo sa mundong makasalanan. Kaya nga tayo ay ginawang witness para ma-witnessan natin yung nasa kadiliman ng mga tao. Okay. Tapos ano pa? The world is in darkness, full of sin and evil, and Jesus was the light. Diba? Light na tayo. Amen? Okay. Which is the symbol of holiness of God. Tayo ba yung banal sa harapan ng Diyos? Tayo yung the symbol, si Jesus, the symbol of holiness. He follows me. Ang idea dito is, He is the light of the world, and to follow Christ is to believe in Him. Sabi ko kasi, Ephesians ba yun? Ang bahagi ng Diyos ay iligtas ka. Ang bahagi ng tao ay manampalataya ka. Okay. So He is the light of this world. To follow Christ is to believe in Him. And the one who follows Christ has light to guide him. Kaya na, sino dito hindi na, yung pag hindi mo na maiwasan, nandoon ka sa kalalagayan na walang katao-tao, at yung lugar na yun ay puno-puno ng mga drug addict, mga kapitbahay mo, mga lasinggero, at kung ano-ano. Naranasan na ba niyo yung lumakad kayo mag-isa na hindi kayo natatakot? Then alam mo doon sa lugar ninyo na, naku, baka lumabas dito yung mamamatay ka, baka lumabas dito yung drug addict, baka lumabas dito, baka lepin ako. Naranasan ba yun mag-isa na lang kayo? Amen? Natatakot pa kayo? Hindi. Pero alam nyo, sa dami kong karanasan, ang dami kong sinasabi, the only weapons I have to use is in Jesus' name. Yun lang talaga. In Jesus' name. Pray yan, Lord, cover me with your most precious blood. Lord, ikaw ang makita sa akin. Ewan ko kung sabi ko na sa inyo, galing ko sa Bible study, gabi lang, may parating, may mga kasalubong akong tatlong mga lasing, pero ganun kumagano mga lasing. Mga lasing. At 12 o'clock ng midnight. Sabi ko, Lord, ingatan mo ako. Alam mo, naglalakad ako pasalubong, parang wala nakitang tao. Pero kung siguro hindi ko kilala si Lord, baka nagtakbo na ako doon na, at nagsisigaw na ako kasi takot ako sa lasinggero ng mga tao. Tatlo pa naman sila. Mabuti kung isa lang. Pero tatlo. So that is it na kung tayo sumusunod kay Lord, mayroong light na sumunod sa, sabi niya no, the one who follows Christ has light to guide him. Sino yun? Tayo ba yung ginagayad ng light? Amen! Amen. Palapakan muna natin si Lord. Okay, next. So, yan ang sinasabi sa John 8:12. Next. In-explain ko lang dito yun. Shall not walk in darkness. The walk in darkness is to live in it. Yan ang buhay natin, normal na buhay. No? To walk in darkness is to live in it as a way of life. Yung way of life natin, yan yun, no? To walk in darkness. Andyan yun, magsusugal, inuman, sabog, sabog, at kung ano ang mga ginagawa, ano, mahigit na mga marijuana, mga shabuha, yan ang way of life dito sa darkness. Naranasan ba natin yan? At ikaw nanay, kung magtalak, grabe, kung magmura, grabe, namumulaklak yung mga bibig sa kakamura. Tayo ba yun? Kayo ba yun? Hindi naman. Ipinakikita ko lang sa inyo na ang buhay sa mundong ito ay buhay natin yan lahat na wala pa kay Kristo. Okay, sabi ni Jesus, followers will never walk in darkness because they will have the light of light. Kaya panawagan natin ang light of light church. Kailangan talaga. Kasi kahit saan ka punta, andyan talaga si Lord. Light of light. Yan. Sabi dito, light of light. Jesus will always reveal the truth about God. Hindi pwedeng hindi ipa-reveal or ipahayag ang katotohanan na ang Diyos ay ilaw. No? Sa ayaw mo sa gusto. Hindi pwedeng, hindi ka naman, ayaw mo naman sa akin. Kaya hindi ko i-reveal ang katotohanan.
Yun ang hinahanap ni Lord, yung ayaw sa kanya. Amen. Yun ang hinahanap niya. At tayo yun, wala talaga nagsabi na, Lord, may lapit na ako sa iyo. Wala. Si Lord ang hanap sa atin. Amen. Kaya, salamat talaga sa Panginoon. And then, sabi dyan, Jesus will always reveal the truth and about God. Okay. But have the light of life. Doon yung sa John 8:12, ha? Meron tayong ilaw ng buhay. Okay. Have, when we say have, it is a promise. Diba? And you have life. You have promise yan. Believers have life that lasts forever. Sino yun? Ang mga nananampalataya daw, mayroong liwanag na naglalas forever. Sino yun? Si Jesus, di ba? Ang mananampalataya ay mayroong ilaw o liwanag na nag-last forever. Ibig sabihin, walang expiration. Amen. It lasts forever na eh. Okay. And we have life that never ends. Hindi tayo iiwanan talaga ng Panginoon. Hindi siya magsasawa sa atin kahit ano pang gawin natin. Hindi siya magsasawa. Kaya isipin natin yan mga kapatid. Sa panahon ng pagsubok natin bilang ang Kristiyano, tandaan mo, isipin, Lord, ikaw yung aking ilaw na hindi kailanman nawawala sa akin. Kaya may pag-asa ka lagi. Amen? Amen. Sino dito may mga pagsubok, may mga problema? Lahat tayo meron. Pero tandaan mo, sabi ng Panginoon, we have life and never ends. The life that Jesus gives awakens eternal life. Christ will always bring life to be the life of His followers. Gusto mo ba bumalik sa mundo ito na puno ng kasalanan? Siyempre ayaw na natin. Kasi natagpuan na natin ang katotohanan at ang ilaw na walang iba kundi si Jesus. Hallelujah. And then, ang buhay of life, ang buhay, defines the promised life. So, ang life, ang buhay, nag-define ito ng pangako ng life. Pangako, promised life, si Jesus. Ano? And it is a life free from death. As darkness and death go together, so life and life, kung ang kadiliman at ang kamatayan ay nagsasama, and so life and life go together. Tayo ba ito? Life and life go together. We are one. We are united as one in the name of Jesus. Hallelujah. Praise God. Okay, next. John 11:25. Sabi diyan, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. Oh. Diba? Sabi ng wala nang kamatayan, sabi ng Bible. Pag lumapit ka sa Diyos, wala nang kamatayan. Yun ba literal o spiritual? Pag lumapit ka kay Lord, wala nang kamatayan. Yan ba spiritual o literal? Sino sabing spiritual? Gusto mag-intindihan talaga ninyo. Sino nagsasabi ng spiritual? Sino nagsasabing literal? Ang tao ba, walang ba namamatay? That is literal. Kung ang tao namamatay, literal talaga. Amen? Pero, sabi niya, the one who believes, saan ako? I am the resurrection. The one who believes in me will live, even though they die. So, ibig sabihin, lahat naman talaga tayo, habang wala pang rapture, dumating ang kamatayan sa buhay mo, mamamatay talaga tayo physically. Ako 73 years old na, di ko alam kung kailan ako mamamatay. That is literal. Namamatay. Pero yung walang kamatayan, mamatay man ako, idilibig man ako, naging puto na lang ako, wala na yung buhay pa rin ako kasi may connection ako kay Lord. Hindi na ako mamamatay. Kasi pag sinabing mamamatay ka, pupunta ka sa impyerno. Yung kamatayan, yung buhay kay Kristo ay para sa Kanya yun.
baka ikaw ay banding-banding ka lang, pupunta tayo dito sa church. Seryosohin mo kasi delikado po. Baka dumating ang rapture, maiwan tayo. Di ba? Okay, and next, I am the resurrection of life. Parang sa example, the personal power of both the one who raises again and the one who makes alive. Okay, next. Ayan, John 14:6. Meron pa akong Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through Him. Okay, sabi dito, I am the way. Siya ang daan. Nung nakilala mo na si Lord, eto na tayo. Diba sabi niya, ako ang daan. Nakilala mo na si Lord. Alam mo na, pupunta ka pa doon sa sugalan. Eh, mayroon ka nang dinirect na time ni Lord dito sa way na ito. Amen? Alam nga na, pupunta ka pa sa sabungan. Ay, ibang way yun eh. Sabi ni Lord, I am the way. So, tayo ay itinatama ng Diyos sa ating mga o direksyon ng ating buhay. Amen? Yung direksyon ng ating buhay yung after natin. Tapos sabi doon, I am the way, the truth. So, sa Kanya tayo rin kumukuha ng katotohanan. Amen? Amen ba? The truth from God and the truth at sa kabuhay. And no one comes to the Father except through me. Okay. Huwag ka magdiretso kay Lord, tayo kay Jesus. Okay, next. Matthew 5. Ito na. You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. This, okay. Ano mag-ibig sabihin nito? Sino ba ang kausap dito? Si Jesus ba ito? You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Sino tinutukoy dito? Si Jesus ba o sino? Si Jesus ba ang tinutukoy dyan? You are the light of the world. Hindi, sino? Tayo or sa panarang mga disciples kausap ng ating Panginoon. Okay? Dito, in-emphasize yung role na shining brightly and not hiding their way. Kasi, ayan, pabana. Okay, ayan. Jesus' disciples are called to be the light of the world. Siya yung kausap na you are the light of the world. Tayo yung sa panahon, tayo ngayon. Okay. And they cannot be hidden for their very nature. The kingdom of Christ within them is living testimony to those in the world who do not yet have the light. So, tayo yung testimony. Tayo yung testimony. Tayo yung witness para mag-testify about the truth of God. Amen? So, dito sa binasa natin na verse, yung yung Matthew 5:11, that you are the light of the world. Ang tinutukoy dito, kinakaos ng Panginoon ang kanyang mga disciples na maging light of the world. Tayo ba? Kasama ba dyan? Na maging tayo kausap the light of the world. Sino ngayon kausap natin? Kasi ng panahon, si Jesus talaga, pero sa nila nakipag-usap sa mga disciples. Ngayon, saan na tayo kumukuha? Di ba ang Bible? Dito tayo kumukuha. Kasi ito yung truth. Kaya kung wala kang Bible, ay delikado ka. Baka iba yung mababasa mo dyan. Comics at kung ano-ano. Pagbasa ka ng Bible, then matatagpuan natin sa Biblia ang katotohanan na ikaw, kumukulo na ng kabuluhan sa buhay mo, hindi mo alam, ang Biblia lang pala ang pag-asa. At mayroon ka palang Bible na nakatago sa ano mo. Buksan mo na yun, baka inakamap na. Pero sa totoo lang, ito, yung Bible ang siya, ating source ng ating pagkain. Okay? And then, ang pag sinasabi dyan, sa Matthew, sabi dyan, so tayo yung testimony to those in the world.
Jesus' disciples possess kingdom life. Pag sinabing kingdom life, sino ba yung king? Jesus. Kingdom. Kingdom. Ayan. Ano ba? So, ako nung mayroon ko sa mga disciples, sila ay may buhay na may harot. Diba? Okay. And then, kingdom life which produces good deeds from a changed life. Yan. Changed life na ang buhay natin. Bearing the light of the gospel and what message life to bring people to know that the kingdom of heaven truly is in the world. And they will glorify their heavenly Father. Okay. Bearing the light of the gospel and what message and life will bring people to know that kingdom of heaven truly is in the world. Amen ba? Amen. Bakit tinawag na ang kingdom of God and truly is in the world? Paano natin ipaliwanag yun? Ano bang mayroon sa puso mo? Sino man nakatira sa puso mo? Si Jesus ay the kingdom. Andito sa mundo ito. We are, sabi nga doon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added. So we live in a kingdom life. Sabihin mo, bakit? Hirap na nga ako sa pagkain. Iisip kasi literal. I really in a kingdom of life. Kasama natin si Lord na hindi tayo mabayaan. Amen? There is peace, there is joy, there is hope. Amen? Yun ang important doon. Okay. And then, ito na yun. Sabi doon sa John Matthew, ang ano daw, ang mga Kristiyano ay nakatayo sa city on the hill. Okay, dito na rin pagkatapos. Sa city of the hill, lagyan mo ng kandila ay ng ilaw yung pinakamataas na. Yan, parang ganyan. Ano nakikita? Liwanag, di ba? Tayo mga Kristiyano, kinumpare tayo na tayo ay nakatira sa isang syudad na nagliliwanag. Amen. The city of a hill. At saka ito, bakit tinawag tayo na city of a hill? Ibig sabihin, kitang-kita natin ang ating mga surroundings. Amen. Kung tayo nakatayo sa city of a hill, yung burol ba yun? Oo. Alam na alam natin kung paano si Satanas umatake. Amen? Kita mo, ikaw nasa hill. Oh, ito si Satanas. Aatakihin na naman ako nito. Alam mo na yan kasi nasa liwanag ka, ikaw nasa taas. Kita mo. O yan, si Satanas. Ako na naman, nabibigyan naman ng mga pagsubok, mga problema. Di ba? Kaya alam mo natin kung paano si Satanas umaatake sa buhay natin. Pero kung ikaw ay nasa city o dahil, kita mo, alam mo ang kanyang mga strategy. Kaya alam natin kung ano ang ating gagawin. Amen? Okay, next. Meron pa ba? Ay, wala na. Okay. So dito sa ating pinag-uusapan mga kapatid, tandaan lang natin, tayo ay na city of the ano ang role ni Jesus Christ sa ating buhay, sa ating kaligtasan, for our salvation, for our hope, joy, lahat na ng mga abundant life ay siya para sa atin yan, hindi para kay Satanas. Kasi hirap tayo sa mundong ito punong-puno ng darkness. So we are the light of life. As Jesus is the light of life, we are also the witness. Tayo ay mga saksi para liwanagin natin ang mga hindi naliliwanagan pa. Amen? Sa pamamagitan ng katotohanan ng Biblia, kaya huwag po tayong mawalan ng huwag tayong tamad-tamad pag sinabi ni Pastor. Mag-evangelism tayo. Di ba mas maganda yon? O sige, sasama talaga ako. Pero ako hindi nakakasama ko. Pero ibig sabihin, pag sinabi ni Pastor, mag-evangelize tayo, anong nasa isip natin? Para maliwanagan yung mga hindi naliliwanagan. Tandaan niyo yan. At ang Diyos ay laging suma sa atin. God
tayo lumalakad na kasama ang Diyos. He is forever, He is everlasting. It will never end ang kanyang liwanag sa ating buhay. Amen. Tayo manalangin. Lord, salamat po sa oras na ito. Salamat, Lord, sa presence mo. Salamat, Panginoon, sa wisdom and knowledge. Salamat po, Panginoon, na naway lahat ng aming napag-usapan. Ito ay tumimok sa aming puso't isipan. I pray, Lord, that your anointing be with us, Lord God, na puspusin mo kami lagi ng kapangyarihan mo. Salamat sa iyo, Panginoon. In Jesus' mighty name, Amen.